Ito po, breaking news, may malaking gulo na magaganap sa Pilipinas dahil kay Marcos Jr. Naku, nakakatakot to ah. Ano to? Pwede itong, ano ba to? Impeachment kay Marcos Jr.? Impeachment ba kay BP Sara? Sa bali-balita nga, ayon sa mga nakikita natin na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, kapag bumaba nga sa pwesto itong si Marcos Jr., may malaking gulo talagang mangyayari. At alam naman na natin kung na hindi naman basta-basta ibibigay ni Marcos Jr. Hindi naman basta-basta bababa ng posisyon niyan. Siyempre, alam naman natin kapag ginawa niya yun, magagalit si Ma'am Shitars. At talagang sa ngayon sa lahat na nangyayari na kontrolado ng administrasyong Marcos, lahat na nagaganap dito sa Pilipinas, although nga yung mga pulis at mga congressman, pati yung pagpapa-impeach kay BP Sara Duterte, talagang obvious naman na kontrolado, di ba? So kung paano pa kaya kung si Marcos Jr. ang i-impeach, talagang may mangyayaring malaking gulo dyan. At ito nga, usapang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte or impeachment versus BP Sara Duterte, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. At ito na, hinahanda na nga po daw itong mangyayaring trial dito sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero ito yung pinakatanong dyan. Ito hindi ko naman pinapanalangin, pero alam niyo yun na syempre sa panahon ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo pwedeng maging kampante. No, kasi hindi naman natin hawak lahat ng desisyon or hindi natin kakampi lahat ng nasa Senate. So ang hindi pagpapa-impeach kay BP Sara Duterte ay nasa kamay ho ng Senado. At ang pagpapa-impeach naman kay BP Sara Duterte ay ganun din ho, nasa kamay ng mga senador. At medyo kinakabahan tayo dyan dahil nga tatatlo lang ho ang ating sureball na kakampi. Na alam naman natin na medyo 50-50 50-50 na may mga pwedeng mangyari na itutuloy na nga yung impeachment kay BP Sara Duterte at pwede din naman na hindi. Dahil alam naman natin ho ang Senado talagang nangangalaga or pinapangalagaan ho nila ang kanilang kapakanan or kanilang mga pangalan pagdating sa mga ayaw ng Senado na masisira sila. Kaya medyo doon tayo nakakuha ng pag-asa na hindi mai-impeach itong si BP Sara Duterte. At sa 50% din, maaaring pwede rin na mangyari na kasi nga, di ba, may mga bali-balita sa Congress nagkaroon ng bayaran. So kung yung sa 240 plus na pumirma sa impeachment kay BP Sara Duterte ng mga congressman, congresswoman, what if pa sa mga senador? No, what if na mabayaran din sila para i-impeach na itong si BP Sara Duterte? So wala pa naman tayong bali-balita na nagkakaroon na ng bayaran. Pero ito ang pinakamalupit. Na itong si BP Sara ay pumalag na. Pumalag na ho sa pagpapa-impeach sa kanya. At ito yung mga pag-uusapan natin ngayon, mga banatero. So ito po yun, ito. Asan na yung video na yun? At ito nga pala, may mga umepal na naman. Mga epal talaga. Itong mga epal talaga hindi nagsasawa. Alam nyo, tapos ngayon, alam nyo yung pinapamukha nila sa bayan na kada may issue laban sa Duterte, kailangan nila makisawsaw. Na hindi naman hinihingi yung opinion nila. O kagaya na lang ho nitong papanoorin natin, no? Na tawag dito, asa na yun, no? O eto, kagaya lang ho nitong balitang ito na hindi naman hinihingi opinion niya pero epal ng epal.
So ito, isa sa mga bataan, isa sa mga baby crocodile ni Tambaluslos. Ito, panoorin mo natin. Umalag naman ang ilang kongresista sa petisyon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para harangin ang itong impeachment trial sa kanya. Tingin naman ng ilang mambabatas, hindi dapat makialam sa paglilitis ang Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ano daw? Hindi daw kailangan mangailam ng Korte Suprema sa impeachment kay VP Sara Duterte? Hindi kayo na yung kayo na yung korte, Congress. Parang yun naman din ang lumalabas na parang dinaig nyo pa yung korte, kung makapanghusga kayo. Sa amin nga lang mga vlogger, tinatawag nyo kaming pogo vlogger. Diba? Ngayon, palitan nyo na yung Supreme Court, gawin nyo ng House of Representatives. Okay, tuloy. Kinondena ng liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, mukhang desperado na ang bise na takasan ang kanyang pananagutan. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalo't masisilip ang kanyang bank records. Paanong sinasabi ni Dong anong sinasabi nito ni Dong? Ang sinasabi mo, Dodong, na tatakasan, pumalag nga Pumalag nga sa petisyon ng petisyon si VP Sara tapos ngayon tatakasan. Ano ba? Minsan yung kabubuhan nyo, huwag nyo araw-arawin. Paanong tatakasan? Unang-una, wala namang kaso si VP Sara. Lahat nga ng ibinigay nyo or lahat nga ng ibinibintang nyo dun sa tao, hanggang ngayon hindi nyo naman mapatunayan. Pero gusto mo, Congressman, may mga komento lang kayo. Tapos kapag nababara kayo, bigla kayong nag-iiyakan. Mga hinayo pa. Gago! Ito pa yung isa, ito pa yung dalawa, ito si tatawa ko dito, grabe sa pagkabobo nito ni Gonza, itong bata, sa one rider. Yung mga rider dyan, asan na yung binoto nyo, one rider, tingnan nyo, one rider ba yun, tingnan nyo yung binoto nyo, ha. Imbis na kayo yung pinag-aaksayan ng panahon, wala andyan nakikiepal sa issue ng mga Duterte. Tinawag namang garapalang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang petisyon ni VP Sara na harangin ang impeachment trial. Giit niya, kung talagang inosente ang bise, harapin na lang sana niya ang mga paratang laban sa kanya imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Suprema. Tarantado talaga Kaya nga may Korte Suprema tayo Tigalitis, tigahimay yun ng mga nasasakdal o tinatawag na hindi pala nasasakdal, tawag dito ay tigahimay yun ng mga isinasampang kaso or paghuhusga. Halimbawa katulad niyan kay VP Sara, di ba? Ano yung ginawang panghusga ng Congress? So Korte Suprema ang maghimay-himay nung kung totoo yun o hindi. At yun naman talaga, at saka ano ba naman kayo, Congress? Nasa batas naman yun, wala namang paglabag sa batas yun. May paglabag ba sa batas yung ginawa ni VP Sara? Wala. Ito talaga tong mga to, may Para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial. Yung verification po na kanilang pine-question. Ito pa si Laila De Lima 2.0. Ito, may balita dito, yung asawa daw nito wanted daw. Tapos hanggang ngayon di pa ata nahuhuli. It was followed word for word as written in the rules. So, it is our humble opinion. Wait lang, ang daming PSG sa likod, Gago! Ang daming PSG, May mobile sa likod. Na there's not
anything wrong with the verification? Hindi daw minadali ng Kamara ang fourth impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Strong, kaya pala, yung pang-apat lang yung ano nyo, tinuloy nyo. Justice Committee because it has the support already of 1/3 of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. Ito si Franklin Drilon, hindi na lang din manahimik eh. Talagang gusto ding umepal eh. Hindi ngayon ito totoo ito Lahat ng mga, alam mo yun, parang nagiging stepping stone nila ang Duterte para lang makilala or para lang mapansin ng taong bayan yung mga kanilang mga pangalan. Ito to, tingnan nyo. Franklin Drilon, wala na sa wala na sa spotlight to. Lipas na to or nakalimutan na to ng taong bayan. Di mo ngayon nakikisaw-saw. Hindi talagang talagang yun naman talaga ang totoo. No? Yung mga politiko na gusto nilang makilala sila, yung mga politiko na gusto nilang sumikat sila, ginagawa nilang stepping stone yung pangalan ng mga Duterte or yung issue ng mga Duterte. So, o nga naman, pag bumanat sila, mapapansin na naman sila ng supporters ng mga Duterte. Kasi nga, bumanat na naman sila. Tapos, ang masama dito, ibabalita pa ng mainstream media. Ayun yung pinakamalala dyan, ibinabalita pa ng mainstream media. Pero yung mga nagawa ni BP Sara, ginagawa ni BP Sara ng Office of the Vice President, hindi nila binabalita. Wala silang pakialam. Hindi, totoo lang, katulad lang yan, about sa confidential fund ni BP Sara sa Office of the Vice President, sa budget ng Office of the Vice President. Hindi man lang natin napanood sa mga mainstream media kasi yung Office of the Vice President naglabas ng video nila na kung saan ba nagamit yung pera na yon. So hindi natin napapanood sa ibang mainstream media. Sa SMNI napapanood natin. Alalahanin nyo, ang SMNI tinanggalan ni Marcos ng prangkisa. Kaya nga sabi ko nga sobrang na talagang garapal. Ang sinasabi ni JJ Suarez kanina na garapal si Bibi Sara, mas garapal sila. Oo, mas garapal sila. Dahil biruin nyo yung mga magagandang ginagawa ng Vice President, hindi nila ibinabalita. Hindi binabalita ng mainstream media. Buti pa ang SMNI ibinabalita. Kaya tuloy yung ibang tao, akala talaga nila may nilabag na batas si BP Sara. Hindi nila alam yung budget sa Office of the Vice President talagang nakakapunta sa mga kapwa natin Pilipino na talagang pinapakinabangan ng mga Pilipino. Diba? Pero yun, masakit dun. Wala tayong magagawa . The basic rule is found in the Constitution. Ito pa epal. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Leave it to the judgment of the Senate asking an impeachment to decide on this, including questions of jurisdiction. So it's best that the Supreme Court does not interfere. Umepal talaga no? Ginagawa talaga nilang stepping stone yung para sumikat yung issue kay BP Sara Duterte. Eto, panoorin naman din po natin ito, Duterte hiniling. BP Sara Duterte hiniling na ipawalang bisa ang kanyang ika-4 na impeachment case. So panoorin natin. Sa akin noon, sa experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file.
dumaan sa tamang proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paninindigan ng mga kongresistang sumuporta dito, kaya na-transmit sa Senado ang articles of impeachment. Mahigit sa 1/3 ng House members ang lumagda, kabilang na si Camiguin Lone District Representative J.J. Romualdo. Ayon sa kongresista, makabubuting harapin na lang ng Vice Presidente ang reklamo. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng mga petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment trial. Kabilang na ang petition for certiorari and prohibition na isinumite mismo ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsasagawa ng higit sa isang impeachment proceedings laban sa kaparehong opisyal sa loob ng isang taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang 3 petisyon na isang grave abuse of discretion umano. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikokonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito ay kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment case dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsasampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, isa sa House impeachment. Ito na naman siya. Ito na naman siya. Prosecutor na nasunod ang procedural requirements sa ika-4 na impeachment complaint. Umaasa naman si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro. Ay naku po. Grabe na talaga, garapalan na. No? Hindi kasi ito totoo naman. Natatakot sila. Natatakot sila na hindi mai-impeach si BP Sara. Alam niyo kung bakit? So, sa ugali ng mga Duterte, kilala naman natin ang mga Duterte kasi, 'di ba, kung matatandaan natin nung mga panahon na naging presidente si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, talagang dumanas din ng sobrang panggigipit or pang-alipusta, panglalait, pangdadown si Pangulong Duterte noon. Nakakala natin pag naging presidente, babalikan niya lahat yun. Pero doon tayo nagkamali. Hindi ho ganun ng mga Duterte. Hindi sila balat sibuyas. Kagaya ng mga... Gago! Kagaya ng mga hinayupak na yan, no? Hindi ganun ng mga Duterte. Si BP, ang mga Duterte kasi, yun nga lang, kapag may kaso ka, halimbawa, ito, may sabi-sabi na si Benny Abante may kaso sa PDAP scam ba yun, yung sinasabi? Si Paduano, dating NPA. So may mga ganun-ganun bagay na lumalabas sa kanila. So hindi naman natin masyadong pinapaniwalaan yun kasi wala naman tayong sapat na ebidensya. Pero, syempre, kapag naging presidente na itong si Vice President Sara Duterte at gumawa sila ng ganun, syempre, hindi hayaan ng mga Duterte na may mga politiko na naggagala sa ating gobyerno na may karapat dapat palang kaharapin ng mga kaso. O katulad lang niyan kay Franz Castro, convicted. So dapat yan, nakakulong yan. Diba? So kaya malaya yan kasi nga si Marcos Jr. ang presidente ngayon. At kaya malaya yan, napapakinabangan ng administrasyong Marcos etong si Franz Castro na para lumaban sa mga Duterte. So sa madaling salita nga dito, nagtutulong-tulong na silang lahat. Kasi hindi naman talaga kaya din ni Marcos ang mga Duterte. Sa asaran nga lang, lugi na siya. Sa asaran nga lang, lugi na si Marcos Jr. kung ano-ano na pinagsasabi. Nagkakautal-utal na sa speech niya. Ni Kesyo chinecheck, may joke pa siyang corny. Gago! So yan talaga yung pinakaano nila dito talagang natatakot sila na itong si Vice President Sara Duterte ay hindi matuluyan na mai-impeach. Kasi alam naman nila ito yung mga congressman yan, may mga kanya-kanyang kaso din yan na kinakaharap. So yun nga lang, kapag nakabalik ang mga Duterte sa pinakamataas na posisyon sa ating Pilipinas, talagang iiyak sila, himas reha sila. No?
Samantalang pag-usapan naman ho natin tong impeachment trial ay nakahain na daw or naka-prepare na. Saan na ba yun? Eto, panoorin ho natin to. Impeachment trial versus VP Sara Duterte pinaghahandaan na pero hindi isasagawa ang hakbang. Naka-break ang Senado. So ito pa tong isa pa tong usapin na to na pilit nilang minabadali ang Senado. Ito mga kupal talaga tong mga senador na to eh. Alam nyo kung bakit kupal? No, alam nyo bakit mga hinayupak ang tawag namin din sa mga yan? Sipin nyo maigi. Minadali nila yung impeachment tapos mamadaliin nila yung Senado. So sa madaling salita, ano to? Oy, Congress, ipapaalala ko lang sa inyo ha, mas mataas sa inyo ang mas mataas ang Senado sa inyo. No, mas mataas ang Senado sa inyo ha, para sa kaalaman nyo lang. Hindi porket pinsan ni Marcos Jr. yung speaker nyo, feeling nyo kayo na yung mataas. Inuubo ako. No, ganito ba talaga kapag nakakasuot ng lakos, no? Lagi kang inuubo. Pag nakakasuot ka pala nito, yung mayabang ka talaga eh, no? Kaya pala yung sila Paduano, sila Abante, ay yayabang, laging nakalakos eh. Gago! T-shirt is almost 5,000 pesos. Gago! Meron pa ako doon na triple black na nagkakalaga ng 6,500. Gago! Ito pala pag nakalakos ka eh, no? Yabang mo na. Kaya ngayon nagigets ko na kung bakit may attitude si Paduano. Gago! May paghahanda na nangyayari sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito'y muling ibinigyang diin ni Senate President Cheese Escudero na walang mangyayaring impeachment trial habang nakabreak ang sesyon. Si Wala na naman si Franz Castro nito. Troy Gomez magbabalita. Bahagya ng pinaghahandaan ng Senado ang magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Araw ng Martes, ang session hall ay inayos na parang impeachment court. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, normal lang ang nasabing paghanda dahil natanggap na ng Senado ang impeachment complaint. Bukod sa ayos ay meron na rin anyang nakalaan na 1 milyong piso para sa magiging gastos. Kabilang dito ang mga ID, sling, pagkain at isipin nyo yun ha, 1 milyon piso ang ginagastos sa kada hearing. Sabihin na natin ito, kung nagkamali ako sa isasagawang trial sa impeachment kay VP Sara Duterte. Isipin niyo maigi, kung yung 1 milyon na yun ibinigay sa taong bayan, ipinundar ng sabihin na natin mga pushcart, ilang pamilya ho ang matutulungan ng 1 milyon na yun. Ito isipin niyo rin to maigi, sa kada hearing sa Congress nang walang kakwenta-kwentang hearing. Katulad lang yan, pinakawalang kwenta niyan yung pagpapatawag sa mga vlogger. Sipin nyo maigi yun, 1 million, sabihin na natin 1 milyon mahigit ang ginagastos sa kada hearing sa Congress. Pagkain sa lahat, no? So mga sahod pa ng mga empleyado. Isipin nyo maigi kung yun inilalaan sa mga kababayan natin lubos na nangangailangan, lalong-lalo na kapos tayo sa trabaho dito sa Pilipinas. Kung yun ay inilaan para sa mga kababayan natin, malaking tulong, di ba? At ito pa, maraming pwedeng pag-usapan sa hearing. Usapang hearing lamang. Andyan yung katulad nung andyan yung sa flood control budget. Ito yung pinakabago, yung BICAM report, yung Maharlika Fund, GSIS, SSS, at iba pa. Sobrang daming nilang pwedeng pag-usapan. Ngayon ang pinag-uusapan po tungkol sa war on drugs. Pinagtatanggol nila yung mga addict. Tungkol sa confidential pa ni VP Sara na paulit-ulit na lang. Tungkol sa AJK, tungkol dito ngayon sa impeachment. So kung itong mga senador na to ay ang pinaglalaanan nila ng pansin yung mga
Katulad niyan, 'di ba? Dati sinabi ni Marcos Jr. na pag-uusapan sa Senado yung about sa flood control budget na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos kada araw. So bakit nawala din ho yun? Bigla hong hindi na ho yun natuloy. So maraming inaaksayan ng panahon maraming inaaksayan panahon ang gobyerno na dapat yung panahon na yon, yung oras na yun ay inalalaan nila kung paano mapaganda at mapaunlad ng Pilipinas. Kaso nandito sila sa pagyurak, panggigipit, pangbabalahura sa mga Duterte. No, imbis na kita mo 1 milyon pala ginagastos diyan ay nayupak talaga. Para sa mga dadalo sa trial. Bahagi ng paghahanda ng Senado yon. In-inspection kung kinain na nga ba ng anay yung mga dating ginamit na lamesa at witness stand, nilocate, nilagay sa kanya-kanyang mga lugar, at nang makita kung ano pa yung mga kailangan gawin at paghandaan. Pero sa kabila ng paghahanda ay nilinaw ni Escudero na nananatili pa rin ang kanyang naunang sinabi na walang mangyayaring impeachment trial habang nakabreak ang sesyon sa Senado. Ano man ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ang may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami nakareses. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Ginawa ni Escudero ang pahayag kasunod ng pagliham sa kanya ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na naghihikayat na agad nang simulan ang paglilitis. Dagdag ni Escudero, imposibleng agad itong masimulan dahil hindi pa nakapagsasagawa ng isang pre-trial kung saan posibleng aabutin pa ito ng halos 2 buwan. Hindi na aabot dahil magsasagutan pa din Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin Kaugnay nito ay pinuubayan na ng liderato ng Senado sa Solicitor General ang pagtugon sa utos ng Korte Suprema na magkomento ukol sa petisyon na agarang aksyonan ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sinabi ni Escudero na walang paghahanda na isinasagawa ang Senado kaugnay sa utos ng Korte. Matatandaan na inutusan ng Korte Suprema ang Senado noong Martes na magkomento sa petisyon na naghihikayat sa mambabatas na agarang aksyonan ang kasong impeachment laban kay Vice President Duterte. Binigyan ng Korte Suprema ang Senado ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso na magsumite ng kanilang komento. Para sa Diyos at sa... Yan napakaliwanag nun Alam nyo, konti na lang excuse me. Alam nyo, konti na lang makukuha na ni Cheese Escudero ang loob ko. Gago! Ngayon kasi talaga, sorry talaga, Senator Cheese Escudero magiging approve lang kayo sa akin. Lahat kayong mga senador, puwera kala Senator Robin, Senator Bongo, Senator Bato. Kung hindi nyo talaga, kung talagang tututulan nyo yung impeachment na yan. Dahil hanggang ngayon, kung hindi nyo pa na itutuluyan, hindi pa na itatrial at wala pang desisyon talaga, hindi pa maliwanag sa amin ng mga Pilipino, ng mga mamayang Pilipino, yung hindi pagtutol nyo or hindi nyo pagtupad dyan sa impeachment kay BP Sara Duterte, doon na kami maniniwala. Pasensya na kailangan namin gawin to kasi nabudol na kami. Nabudol na kami ng paulit-ulit kaya kami medyo alert na. Medyo takot na kami, medyo na kami, talagang natatakot na kami. Alam nyo naman ang nangyaring kabudulan na nangyari, napakalaking budulan ang nangyari. Sa dito kay Marcos Jr. So dito naman about impeachment, anong masasabi ko? Talagang kahit anong gawin nyo, balibalik ta rin nyo man yung mundo. Wala naman talaga nakikitang rason para sa impeachment kay BP Sara Duterte. Kagaya nga, wala lang yung cellphone ko dito.
magchat GST sana ako eh. Oo, alam naman natin kung ano yung mga kaso na nilabag mo, or kung ano naman yung mga kaso na nilabag ni VP Sara na karapat dapat siyang ma-impeach. Wala naman eh, hindi naman karapat dapat na i-impeach si VP Sara tungkol doon sa mga kaso na nilabag niya daw di umano. Na ibinibintang ng Congress sa kanya. 'Di ba? So talagang maliwanag na ito ay wala hong katuturan, walang sapat na dahilan para may impeach ang isang Sara, ang isang Vice President, future President Inday Sara Duterte. Ano? Kaya kayo, Senator Chis, antayin namin, sige. Antayin namin sana totohanin niyo nga 'yung sinasabi niyo. Pag nagawa niyo 'yan, doon bibilib na kami sa inyo. Pero gagaya ng palagi namin sinasabi, pag tama, palakpakan, pag mali banatan. Pag tama ginagawa niyo, approve sa amin. Pero pag may mali kayong ginagawa, babanatan namin kayo. Samantalang eto na nga, no? Ano tong na-discover na to? Amy Marcos, naniniwalang may discretion. Ano to? Discretion? Ano ibig sabihin ng discretion? Discretion ang Senado sa paghawak ng impeachment. So, panoorin nga natin to si Ate Amy. Si Ate Amy, medyo nakukuha na rin ako ng konti nito, ha? Pero pag naiisip ko yung Marcos, medyo nawawala ulit. Gago! Grabe, no? Ano kasi ganito eh. Pag pinakinggan mo si Amy Marcos, mapapaniwala ka talaga eh. Pero pag naalala mo yung apelidong Marcos, naaalarma ka bigla. Di kasi, syempre, di ba, kagaya ng sinasabi ko kay Chis Escudero, takot na nga kami. Takot na kami, so nabudol na kami. May ginawa pang karumal-dumal dun sa KOJC na nasaksihan namin ng Banateros Brothers, medyo na kami, takot na talaga. Hindi kami natatakot na about sa amin, natatakot kami na magtiwala ulit. Yun yung pinupunta namin doon. So ito, pakinggan naman natin yung sinasabi ni Ate Amy. Sinusuportahan ni Senador Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Chis Escudero na isagawa na sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng mga usapin kaugnay ng salitang forthwith o agad na paglilitis na makikita sa saligang batas kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment process sa Senado. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimula ng formal na aksyon para sa impeachment process. Ngunit hindi ito nagawa dahil ipinasaan niya sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment ilang oras na lang bago mag-adjourn ng Kongreso. Paliwanag ng presidential sister, kung magpapatawag naman ng special session ay dapat dahil ito ay urgent matter na sa palagay ng senadora ay hindi. Well, forthwith will still be the next available session. Sa totoo lang, 2 taon naman naririnig na natin yung impeachment diyan sa Kongreso, October 2023 nung umusbong yung usapin tungkol sa impeachment. Pagkatapos 2 buwan na nakalipas nung final yung impeachment sa Congress, hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate. Hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. Ngunit para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, dapat na isagawa ang proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Sumulat pa siya kay Escudero upang bigyang diin ito. Bukod dito, marami rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang paglilitis kung saan isang petisyon pa ang inihain sa Korte Suprema para rito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos sa dapat ipairal ang separation of powers sa 3 sangay ng gobyerno kaugnay ng impeachment process. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Naglabas din ng inisyal na pahayag ang Supreme Court. Wait lang. Senator Amy, pero wait lang, Senator. May nakita ka siya maganda eh. Parang gundo ni Otin.
Alam nyo, parang, alam nyo kasi ako, idol na idol ko si Moira de la Torre. Tapos dito nakita ko, parang kahawig niya si Moira, no? Ang cute. Gago! Ay. Hindi, ito, paano, Senator Amy, kapag halimbawa, hindi ko naman sa inaano, pero, excuse me. Halimbawa lang naman, to halimbawa, medyo nagurgur din ng Korte Suprema or ginurgur din ng kapatid mo. So, ibig sabihin, maniniwala ka din. Kasi, nung nakaraan, ang sinabi mo ay wala naman talagang dapat ika-impeach kay VP Sara Duterte. So, dito kasi, parang nalabuan ako sa sinabi ni Senator Amy Marcos na pag may hatol ang SG, ang SC, tawag dito, ang Supreme Court, maniniwala ako. Parang nata yun, parang ang labo naman nata. Kaya akala ko ba, hindi ka naniniwalang karapat dapat na i-impeach si VP Sara. Tapos ganito yung sasabihin mo. Pero punta na tayo dito kay Ganda. Court kaugnay ng impeachment trial. Ay, okay. Gago! Alam mo, hindi pa siya nagsasalita, na in love na ako. Wala lang, ang ganda niya lang kasi. Parang gusto ko magpakulong. Ay! Gago! Ang landi mo, Jay. Nakita mo, kahit nakapikit siya, ang ganda-ganda niya pa rin. Wait lang, i-play natin. The 1980s. No, nakangita. Ay, sorry. Gago! Parang gusto kong magpa-Supreme Court. Ay! Gago! Parang gusto kong pumunta ng Supreme Court. Sana pala sumama ako doon kala Coach Oli. Tsaka kay Boss Dada. Oo, parang nakita ko si Madam. Parang si Moira de la Torre, no? Alam niyo nung kinasal si Moira de la Torre, na-hurt ako doon eh. So di ko alam, may kamukha pa pala si Moira. So ito manorin po natin. Kalandian ko, pati ba nung dito, nadala ko. Ito, rin mo natin. 7th Constitution. It is a constitution gives the Supreme Court the power to determine if there is any grave abuse of discretion on any branch of the government. Nahanap ko na po ang nahanap ko na yung forever ko. Hindi ito si Guevara, ha? Ito, isa din ito si Guevara, eh. Tiniyak. Oo, dito nalalabuan na rin ako. Uy, nakanguso si ate. Diba, na-stop ko sa ganun. Nalalabuan din ako dito sa kapilido ko kay Guevara. Dito, yan nalalabuan din ako dito eh. Hindi ko alam kung pero panoorin natin. Tiniyak naman ni Solicitor General Bernardo Guevara na handa ang kanilang tanggapan sakaling i-endorso sa kanila ang pagsagot sa naturang petisyon. Inaasang magbibigay ng reaksyon dito si Escudero sa press conference na nakatakda ngayong araw. Asher Cadapan Jr. Kapag ginawa nyo yan sa aming Vice Presidente, tandaan nyo ang Iglesia ni Cristo nagparamdam na. Ang KOJC nagparamdam na. Huwag niyong antayin na sabay-sabay lahat ng relihiyon dito sa Pilipinas na magparamdam sa inyo. Magparamdam ng galit sa inyo dahil yan ang pinakamalaking gulo na mangyayari dito sa Pilipinas. Dalawa nga nakikita kong pinakamalaking gulo na maaaring mangyari dito. Pag-alis sa pwesto ni Marcos Jr., pag hindi na makapagtimpi ang lahat ng Pilipino sa ginagawa nilang kawalangyaan sa gobyerno natin dito sa bansa natin. O kapag natuloy ang impeachment labang kay VP Sara Duterte, yan talaga, sabi ko sa inyo, ito ay hindi ako nagbibiro, talagang may mangyayaring kaguluhan na itatatak at kauna-unahang kaguluhan na mangyayari dito sa Pilipinas. Wag na ho natin yun paabutin sana. Oo, kung may konsensya pa naman po yung gobyerno, kung inaalala nyo pa naman kami kahit ganun man lang sana, wag nyo ho ilagay sa kaguluhan ng mga Pilipino. Wag nyo pong antayin na mapuno at masagad ang mga Pilipino at mag-alsabalutan para labanan ho kayo. Lalong-lalo na yung mga anti-Duterte. Nako po, mga hayop kayo. Gago! Mura? Ay, hindi naman, mura ba ang hayop? Mga hayop kayo. Okay, mura pala yan. Expression.
So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad OFW sa mansulok ng mundo, sa ating mahal na mga senior citizen, at sa lahat ng sumusuporta sa Banateros Brothers, Banat by Cochole, Boss Dada, Master Judea, paring RJ, at syempre ang pinakapogi sa lahat na si Jay Guevara. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.